Kamusta naman dyan, JJ po? Wala ka bang pambayad ng interior designer gaya ko? Pero gusto mo ipagawa ang iyong dream bathroom? Panoorin po nyo to dahil halos lahat ng gamit dito sa CR ay galing Shopee o Lazada. Plus, 17 tips para ma-achieve ang iyong modern bathroom. Ito na po ang ating CR. Yung pintuan po niya ay PVC. Ito yung kasama nung binili natin yung house. Hindi ko na pinapalitan dahil wala ng budget. Sa baba, kung makikita nyo, ay meron tayong vent. Kung yung CR nyo ay walang bintana, this is an absolute must. Kung may window naman, ayan, optional lang siya. So, ang tip number 1 natin, vent sa door kung walang window. Pasok po tayo. Pagpasok nyo ay babatiin kayo ng ating 60 by 60 floor tiles na gray. Color scheme natin ay gray and brown with black accent. Yan, malakas makasosyal yung color combination na yan. Hindi siya kasing dumihin gaya ng all white. So yan yung itsura ng ating floor tiles. Ang tip number 2 sa inyo ay mag 60 by 60 tiles kayo sa CR. Less grout, less stains, mas modern. Sa floor tiles, siguraduhin yung matte, yung tile at hindi glossy o makintab para hindi madulas at takaw aksidente. Ayan, tamad pa naman ako maglinis ng CR. May mga tamad ba dyan maglinis? Comment nyo nga. Kaya bagay talaga sa akin yung gray kesa sa white. Pagdating sa wall tiles, 60 by 60 nyo na rin, gaya nito. At i-request nyo sa contractor nyo na thin grout joints, gaya nito. Halos hindi mo na siya makita. Para may continuity at hindi siya dumihin. Sa wall tiles, pwede na kayong mag-glossy, gaya nito. Ayan. Medyo glossy na yan, baka hindi lang obvious sa video. Para may shine, may shimmer siya, kumbaga. And then, ang tip number 5, i-floor to ceiling nyo rin yung tiles, gaya nito. Ayan, floor to ceiling na yan. Tip number 6 ay yung ceiling nyo mismo ay i-leave nyo na lang white paint, gaya nito. Para hindi kayo parang nasa box, mas maluwag siyang tignan. Huwag nyo nang pinturahan ng dark color. Ang tip number 7 ay kumuha kayo ng contractor like a licensed engineer, especially sa mga major works and renovation, para hindi rin kayo magsisi sa huli. Lalo na yung mga structural and electrical works. Then after that, yung mga interior, like yung furniture, mga decor, pwede nyo na yung i-DIY. Itong sink na nakapatong siya sa cabinet, ang tawag dyan ay vessel or countertop sink. Matte black siya, kung papansin nyo. So, para bumagay sa aesthetic ng ating room. Ang tip number 8 ay minsan kailangan talagang pumili either style o substance. Pag style, maganda yung mga gantong vessel sink. Kapag substance naman, mga practical na sink like yung mga undermount sink, yung mas madaling linisin. Gagawa natin ng separate video itong ating sink. And ito palang sink natin ay galing Shopee, Lazada lang yan. Ito namang cabinet natin ay part lang yan ng contract. Floating cabinet siya kung makikita nyo. Yung surface niya, ito, ay parang glossy na tile. Tile yan, pero parang wood and glossy siya. Makikita nyo, may shine dyan. And then yung baba naman niya ay may dalawang door for storage. Ang tip number 9 sa inyo ay wag na wag nyong i-display yung mga toothbrush, toothpaste, mga lotion, panglinis na naka-expose. Pag ganito, mas neat siyang tignan, ang linis tignan kasi walang mga nakakalat sa paligid. Buksan natin yung ating cabinet. So, yan ang itsura niyan sa loob. Kung ako sa inyo, bumili rin kayo ng mga gantong basket. Ito, para mas organized siyang tignan. Ayan. So, dito nakatago yung mga epektos natin. Imbis na nakabalandra dyan sa labas. On top of the bathroom cabinet,
Andyan yung ating soap dispenser, tsaka soap dish. Dito, meron din tayong hand towel holder. Ayan, yung pabilog na yan. Sa tabi ng ating cabinet, meron tayong black na waste bin. Normally, sa mga Pinoy CR, walang basurahan. Pero since modern era na tayo, I strongly recommend lagyan nyo rin ng basurahan ng inyong CR. I-match nyo lang yung kulay sa theme ng CR. Pumunta naman tayo sa ating mirror. Smart mirror yan, no? Oh, angas. May ilaw po yan. Nakita nyo yung button dito. So, LED mirror yan. 3 temperature din. White, warm, and neutral. Sa Shopee Lazada ko lang ito nabili, and promise, ang tip number 10 ay maglagay kayo ng warm light sa CR. Sobrang ganda ng effect niyan paggabi, pag jumejebs kayo o maliligo. Ako, ito lang ang ino-on ko pag naliligo sa gabi. Kasi ang ganda nung effect ng light niya. So, ito yung unang light. And then yan, warm. And then ito pa yung isang light niya. Ang regret ko lang dito ay hindi ko na-supervise yung installation. So, naka-expose dito yung wire natin. Pero pwede yung itago sa likod nitong mirror. Basta i-discuss nyo sa contractor nyo. Sa side naman ng ating wall, may kinabit akong holder para masabit itong ating blower or dryer. Ayan. Kaya meron din saksakan pala dyan para sa ating hair dryer. Eto. Sobrang makapit ng 3M tape talaga. Yun ang ginamit ko para ikabit to sa tiles. And since nagstay ako dito, never pa yung nahulog. Sa taas naman ng dryer, meron tayong kinabit na black towel bar. Shopee Lazada lang din yan galing. Yung ilaw po pala natin sa ceiling ay 3 colors din yan. So, yan yung una, yan, and then yan. Baka hindi lang obvious sa video, pero 3 colors din yan. Dito sa kabilang side, meron tayong kinabit na wall fragrance diffuser. Napakabango niyan. Nade-detach po yan para ma-charge, and may timer din. Marami ring scent yan na available para mag-amoy hotel yung inyong CR. So I can vouch na sobrang bango ng mga scent nila. Dito, meron din tayong kinabit na tissue holder para pwedeng patungan ng phone para sa mga mahilig mag-scroll dyan habang nag-CCR. Ito po palang toilet bowl natin ay part na yan ng turnover. Ang pinalitan lang natin dyan ay yung seat cover niya mismo ng pangmalakasang seat with bidet. Ayan, bubuksan natin. Ayan, may bidet po yan, nakikita nyo dun. And then ang knob niya para makontrol ay nandito sa side. So muli po yung toilet seat cover with bidet natin ay nabili natin sa Shopee and Lazada. Gagawa natin yan ng separate video para reviewin and para magbigay ng tips kung paano pumili ng tamang bidet. Behind the bowl natin, meron tayong wall accent na glossy tile. Yan, mukha siyang wood kung makikita nyo. Makintab siya na nakikita nyo yung reflection ng ilaw dun sa tiles natin. Wilcon Depot po yan galing at sobrang angas lang ng naging end result niya. And if you notice, a must talaga na no grout tayo para hindi talaga pansin yung grout sa pagitan ng tiles. Yan yung modern na aesthetic na hinahanap natin. May rubber ducky pa tayong nalagay dyan na bigay lang yun sa akin. And then dito, meron tayong waterproof na decor na nilagay. Believe it or not, 3M tape lang ang pinandikit ko dyan. Sobrang dikit talaga ng 3M tape. So, hindi nyo na kailangan butasan yung inyong tiles sa CR. Sobrang kapit niya. Sa left side ng ating banyo, nagpalagay ako ng mga shelves para di masyadong boring or empty yung wall natin. Ang tip number 11 ay lagyan nyo ng personality ang inyong CR. Itong mga shelves na to, kaya gustong gusto ko to kasi na allow tayo na maglagay ng decor. Nilagyan ko ng sailboat, mga fake plants. Meron din tayong speaker dyan na rechargeable. Kung gusto niyo mag-concert o sound trip sa CR habang naliligo, di ba ang sarap jumebs pag may calming music? Eh, nakatapat siya sa ating
toilet bowl. So, ayan, ang itsura. Ito, may mga decor pa tayong nilagay dito na galing sa travels natin. Sa taas, meron pang orasan. Tip number 12 ay iwasan yung maglagay ng shower curtain dahil hindi siya aesthetic. Imagine niyo kung shower curtain yung nilagay ko dito. Lalo na kung modern yung concept na hinahabol niyo. Yun lang talaga, medyo mahal magpakabit ng shower glass. Kung hindi pa kaya, I suggest wag nyo na lang lagyan ng curtain and tiyagain nyo na lang mag-map. Itong pinakabit natin na glass, tempered yan. Ito na yung pinakamurang option. Parang separator lang siya. Sa Facebook natin yung nabili and sila na rin yung nag-install. So maganda yung professional talaga yung magkabit para siguradong safe and hindi siya matutumba o mababasag. Ang sacrifice nito, kailangan talaga tiyagain yung punasan yan, yung glass. Especially after yung maligo. Para di siya magmarka. And then yung side na to, since separator lang yung glass natin, pwede rin yung mabasa pag naliligo kayo. Sa shower area natin, meron tayong maliit na timba at tabong black. Aesthetic din naman siya, hindi siya cheap tignan. Bagay din yung kulay sa ating CR. Di ba yung mga banyo natin ng mga bata, naalala nyo? Yung may mga gantong, hindi ganito yung mga plastic na timba. Yung matitingkad na blue o red, yung may sticker pa. So, itong window natin, pinalagyan natin ng Korean blinds na black and white. Kasi kitang-kita tayo dun sa second floor ng kabilang bahay sa tapat. Nakikita niyo yan. Para iwas live show. Yan, meron tayong blinds ditong nilagay. Tip number 13 ay mag-invest kayo sa magandang heater kung may budget. Ito pinakabit ko sa contractor. Safe naman yan. Basta sa professional nyo ipakabit. Meron din siyang breaker. Kaya hindi kayo mapipikachu dyan. Hindi kayo makukuryente. And pag electronics talaga, mas recommended sa Shopee or Lazada Mall kayo kumuha. Ang tip number 14 natin, make sure kung bibili kayo ng shower set, ay meron ding handheld na kagaya nito. For example, magpapaligo kayo ng mga baby, mas madali silang showeran pag may mga handheld na ganito. So, dito naman yung ating control. Yung knob na to para sa shower head sa taas. Ito para dito. Ayan. And then, ito namang isa para sa handheld. And then, may hot and cold din. Kita nyo naman, match na match yung kulay nilang lahat. Yung timba, yung shower head, and then yung mga ibang items sa CR natin na black. Tip number 15, kung makapal yung wall sa CR, magpalagay kayo ng nook gaya nito. Ito yung sinasabi kong nook, oh, yung space na yan. So, dyan yung ipapatong yung inyong mga shampoo, conditioner, mga sabon. So, iwasan nyo yung mga plastic shelves na kinakabit sa CR. Alam niyo yun, mga kinakabit sa mga corner gaya nito, dito. Mga white na plastic shelves na nangingitim na sa sobrang tagal na hindi nalinis. So, iwasan nyo yun. Tip number 16 ay bumili kayo ng katulad nito. Mga lalagyan ng shampoo, conditioner, shower gel para mas aesthetic tignan. Ang bilhin yung style, yung bagay sa aesthetic ng CR nyo. Iwasan nyo yung mga naka-display na sachet o plastic shampoo bottle kung modern look ang peg nyo. Ako, nasanay ako nung paglaki ko, pag naliligo, nakatingin sa akin si Sarah G. Tsaka si Heart. Kasi sila yung nasa bote ng sachet, di ba? Ng shampoo. So, pag ganito, mas malinis siya talagang tignan. And then, dito yung ating soap dish. Hindi masyadong makapal yung wall natin, kaya medyo manipis lang yung nook natin. So, depende pa rin sa CR niya. Sara naman natin yung pinto at tignan natin ang likod ng ating CR. Dito meron tayong kinabit na tatlong hook na black. Yung mga pangmalakasan nating sinabit na towel.
Shopee Lazada lang din yan. Napakaganda. Meron din tayong biniling freestanding map na gray and white na bagay din sa ating CR. Napaka-compact niya. Nandiyan lang siya sa gilid. Hindi niyo mapapansin. Tip number 17, kung meron kayong uwang o silip sa ilalim ng CR, sa door, pwede nyong lagyan nitong door seal or strip na to. Mura lang po yan sa Shopee and Lazada. Madali lang gupitin para hindi makapasok yung mga ipis, lizard, at mga iba pang alaga natin sa bahay. Di ba minsan pag may ipis, hahabulin nyo pa, then papasok sa CR. Ito, no ID, no entry. Next na po sa ating series ay ating bedroom number 1. And promise, napakaganda po ng ating bedroom number 1. Muli po, wala tayong interior designer, so sariling sikap lamang po ito. Sa description box, meron po dyang 2 master link muli. Isang Shopee, isang Lazada. Mga link po sa ating items ay nandyan. So, ikutin po muli natin ang ating CR with the lights on. Balik po kayo.